Sige po, tayo po'y magbibigay pansin na po. Romans chapter 12 verse number 18 po ang ating pong magiging pagsasalo-salo ngayong umagang ito. Ito po'y kagaya ng naipangako ko sapagkat dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa inyo, talagang lagit-lagi naglalagay po siya sa aking isip, sa aking puso ng mensahe na maise-serve para sa bawat isa na laging uhaw at gutom sa katwiran at sa salita ng Panginoon. Our topic this morning is about peace. Kaya po, na-late ako. Pasensya na po kayo. Peace, mga kapatid. Romans chapter 12 and verse number 18. Romans chapter 12 and verse number 18. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Live peaceably with all men. Yan po ang ating magiging talakayin ngayong sandaling ito. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this very beautiful morning. Thank you for the good night rest, and thank you for allowing us to still have this believer's breakfast. Lord, I pray that you will give me wisdom. Lord, I pray that you will guide me, and you will again bless your beloved people. Lord, ikaw po ang nagsabi, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat kami po ay bubusugin. Once again, busugin mo po kami sa pamagitan po ng iyong banal na salita. May you enlighten our minds, Heavenly Father. May you continue to teach us kung ano po ang dapat namin ginagawa bilang mga mananampalataya. May we realize the importance of having peace with one another. Thank you so much. And again, I commit to you myself and my message this morning for your people. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Shout out kay Pastor Jonathan Laureano. Ganun din po kay Brother Joseph Lingat. At sa ating pong Dico Dani. Good morning. Good morning, Dico Dani. Sister Teresa Erese. Ganun din po si Pastor Norman Gatula. Magandang umaga. Sa ating pong mga anak sa Japan, good morning. Sa ating pong mga kapatiran sa Milan, sa Paris, good morning. At sa Canada at sa iba't ibang lugar. Alright, so ang topic natin this morning is about having peace with one another. Live peaceably with all men. Mabuhay tayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Alam niyo po mga kapatid, ang topic na ito ay napakahalaga. And that is the reason why, in spite of the fact na ako po'y huli na, but I still want to share this message to you. Kumbaga, this is my commitment not just to you. This ministry is my commitment to God. Hanggat may pagkakataon, hanggat kaya, gaganapin po ito ng inyong lingkod. So, dito po sa sulat ni Apostol Pablo, kung titingnan po natin, ito po'y nakahanay sa dapat maging kakaiba o kaibahan ng mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya. The context is very clear in this chapter, Romans chapter 12. Nagpasimula po ito sa verses 1 and 2 na nagsasabi po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang verse number 1 ng Romans chapter 12 ay napakahalagang paalala sa lahat ng mga Kristiyano sapagkat binibigyang diin po ang importansya na dapat ako at ikaw ay magkaroon ng katanggap-tanggap na paglingkod sa Panginoon. At ang una sa mga susi upang tayo po'y makatiyak na tayo po'y magiging katanggap-tanggap sa Panginoon ay ang pagkakaroon natin ng kaibahan sa mga hindi mananampalataya. Again, in verse number 1 ng Romans chapter 12, the Apostle Paul emphasized the importance of the reasonable or acceptable service. At sa kanyang paglalahad, mga kapatid, in verse number 2, sinabi po niya ang isa sa magiging kaparaanan upang tayo po'y makatiyak na tayo po ay magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mga kapatid, mga minamahal, mga ka-breakfast ko po ngayon, isipin niyo pong mabuti kung gaano dapat pinapahalagahan ng mga Kristiyano ang mga salitang ito. Sapagkat ang pinag-uusapan dito ay ang pagiging aprobado natin sa harapan ng Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagiging katanggap-tanggap natin sa harapan ng Panginoon.
para tayo po'y maging acceptable to God, tayo po sa ating serbisyo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, at tayo po'y maging aprobado ng Panginoon. Napakahalaga po ng verses 1 and 2. Of course, ang kabuuan po ng chapter, sapagkat tila yung pong mga pinagsasabi po ni Apostol Pablo sa chapter na ito ay manifestation, nakakaiba nga talaga pagka-Kristyano. Again, verses 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang sabi po, and be not conformed to this world. That's the key. Para ako at ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, huwag tayong makiayon sa sanglibutang ito. At ang pagdidiin pa, okay, be not conformed to this world, but be yet transformed by the renewing of your mind. So, itatanong natin sa sarili natin, tayo po ba ay nagkaroon na ng pagbabago ng kaisipan kumpara sa kaisipang pangsanglibutan? So, you and I, being believers, mga kapatid, should not be in conformity sa mundong ito. Hindi po tayo dapat nakaayon sa mundong ito. And then, sinabi na po yung line-up, at isa na nga po, mga kapatid, ang kaisipang Kristiyano. Ang mundo po ang hanap gulo. Ang mundo po ang hanap away. Ang mundo po ang hanap, mga kapatid, pagkakanya-kanya, pagkakahati-hati, pagkakabahabahagi. Tignan nyo po sa usapang obserbasyon. If we will observe the word, we can notice and we can see that it seems ang saya talaga ng mga tao, yung meron silang ka-conflict, meron silang mga katalo, meron silang ka-diferensya, meron silang kaaway. Pero sa usaping Kristiyano, iba ang dapat maging striving po natin. Iba ang dapat maging eagerness po natin. Dapat ang eagerness natin, ang striving natin ay ang mabuhay ng payapa sa isa't isa. So that is exactly what the Apostle Paul said in our text. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kaya po ang isang totoong mananampalataya, hindi dapat gulo o away o masasabi nating kagalit ang hinahanap. If we are a genuine believer, ang dapat hinahanap ng genuine believer ay ang payapang relasyon, kaugnayan, pakikitungo, pakikisama sa isa't isa. So you better examine yourself this morning. You better evaluate. How about us? Kamusta po tayo? Okay? Tayo po ba'y mga propis? Tayo po ba ay masasabi nating pabor sa kapayapaan? Pabor sa maayos na relasyon at pakikitunguhan? Well, kayo po ang makakasagot. Tayo po, bawat isa ang makasasagot sa napakahalagang katanungang ito. Kung ang pag-uusapan pamilya, ano po ba ang maganda sa pamilya? Masarap po ba na nagkakainggitan ng magkapatid? Masarap po ba na lagi pong nag-aaway ang magkapatid? Maganda po ba na nagsasagutan ng mga anak at magulang? Maganda po ba na merong lapas tanganan sa ating sangbahayan? So it is not happy to see na ang pamilya po ay hindi magkasundo-sundo. Si tatay at si nanay, si anak at si nanay, si anak at si tatay, si kapatid sa kanyang kapatid. So sa usapang pamilya, kamusta po sa gobyerno natin? Masarap po bang makita na sila nagkakagulo? Na dapat sana sa disenyo ng Panginoon, kaya naglagay po ng mga mamamahala upang pangalagaan ang ating pong bayan, upang pangalagaan ang ating bansa. Pero nung nakikita po natin, di ba? Pag-aaway-away, pagkakagulo, pagkakanya-kanya. Mga kapatid, sa usapang sambahayan, sa usapang pamahalaan, nakakalungkot makita na wala po ang kapayapaan. Kaya naman ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung hindi na po masumpungan ang masasabi nating payapang pakitungo at samahan sa usapang sambahayan, sa usapang pamahalaan, pati ba naman sa sambahan? Pati po ba naman sa ating mga simbahan? Hindi pa rin makikita ang magandang samahan at ang pakikitungo sa isa't isa? Ano ang kinaiba natin sa mundo? Ano ang kinaiba natin sa hindi mananampalataya? So I hope and I pray na mapil niyo po ang heart ng inyong lingkod in sharing this message. Because I believe, being believer,
This should be our goal. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Gaganda po ang pamilya kapag kapayapa ang samahan. Gaganda po ang pamahalaan kapag kapayapa ang samahan. Kapag ka po ang iniisip ng bawat isa yung magandang relasyon at kaugnayan sa isa't isa. Mga kapatid, we can also conclude that in our churches, mga kapatid, magtatagumpay at magkakaroon po ng tunay na mabungang resulta kapag tayo po ay magiging payapa sa isa't isa. So the very idea of what the Apostle Paul said is this: if it be possible, kung maaari, as much as lieth in you, hanggat kaya mo, hanggat may magagawa ka, hanggat may paraan, ano ang sabi po? Live peaceably with all men. So the first point that I would like to share dito po sa message natin, number 1 is let us pursue peace. Pursue peace. Ito po ang eksaktong sinabi ng Psalm chapter 34 and verse number 14. Seek peace and pursue it. Seek peace and pursue it. 'Di ba? Meron tayong isang masasabi nating naririnig na meron isang tao palahanap ng gulo, 'di ba? So, humahanap ng trouble tong taong ito, di po ba? Hindi po godly yun. Hindi po makadiyos yun. Ang makadiyos po, seek peace and pursue it. Ang dapat na kaisipan ng Kristiyano ay ang laging hanapin ang kapayapaan. So, pursue peace. Yan po ang unang puntos natin. So, pakinggan nyo na lamang po mabuti sapagkat maaagaw ko na pong masyadong oras ng maraming nag-o-online po ngayon. But again, this is my commitment to God, so please understand that I still need to do my duty and my godly obligation, especially sa masugid ng mga taga-subaybay po natin sa ministeryong ito. So, the first point is about pursuing peace. 'Di ba? So, ito po ay ating pagsikapan. Ito po ay ating hanapin. Ito po ay ating pagtrabahuhan. Let us pursue peace, mga kapatid. Hindi po nangyayari ang peace by accident. Ang ibig sabihin po, kailangan talagang ito po ay tinatrabaho mo na talagang kalakip ang makadiyos na layunin because this is an application sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Di po ba sa kanyang salita? Bakit ba mas gugustuhin mo pang meron kang kaalit? Bakit ba mas gugustuhin mo pang meron kang kairingan? Bakit ba gugustuhin pa natin na meron tayong kailangang iwasan? Lalo na sa usapang church. Napakasarap sana na po pagpupunta po tayo sa church. Wala tayong kailangan ilagan. Walang makakagulo sa ating pong espiritu. Hindi ba mas maganda na kapag ka nasa church tayo, lalo na kapag ka welcome song na, talagang dama that we are really happy na nakita, nakasama natin ang isa't isa. Mga kapatid, ito po ay manifestation ng godliness. This is a manifestation of godliness. Kung ikaw ay pro-peace, mapapalad ang mga mapagpayapa, mga kapatid. Hindi masaya kapag ka may kaalit ka. Hindi masaya kapag ka may kainisan ka. Hindi masaya kapag ka meron po tayong kinabibigatan ng loob. Tayo mismo apektado. Di ba? Kaya nga itinuturo po ng Bible ang maraming bagay for us to really enjoy our Christian life. So, we must be willing na medyo ibaba po natin ang ating pride, mga kapatid, and let us yield to God. Diba? Pasakop tayo sa Panginoon and follow the leading of the Holy Spirit. So, napakaganda, napakahalaga na ating pong maintindihan. Ang unang puntos natin is about pursuing peace. Let us pursue peace, mga kapatid. Sa Hebrews chapter 12 and verse number 14, I believe, di ba, yung sinabi pong follow peace with holiness, di ba? Follow peace with all men, with holiness without which no man shall see the Lord. Di ba? Yun po yung sinasabi po ng Bible. Talagang sundan natin ang kapayapaan. Mga kapatid, mga minamahal, ang linaw po ng sabi ng ating pong teksto, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kailangan po, mga kapatid, sincerely, persistently, constantly, ito po ang ating pong laging pagsikapan. Ang saya-saya na ang ganda ng relasyon natin sa isa't isa,
Ang saya-saya ng maraming kaibigan, bakit kaaway ang hahanapin natin? Ang sarap-sarap na may kapanalanginan, bakit kaaway ang hahanapin natin? Kabigatan ng loob ang hahanapin natin? Mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po ang bunga ng pagkakagulo. Tingnan niyo po ang bunga ng pagkakanya-kanya. Sabi ko nga po, wag na tayong lumayo. Sa church na lang natin, kahit may dalawa lang na hindi nagkakaintindihan. Diba? Sabi nga, dama ng kabuuan. Sapagkat kahit sa principle, kahit ang mundo, alam nga nila yan na ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Tama po ba? Daman ng buong katawan kapag ka po meron kang nararamdaman kahit sa kalingkingan lang. The same thing in our churches, mga kapatid. Meron lang 2 o 3 na hindi magkakasundo dyan. Meron lang pong mga nagkakairingang mga kapatiran. Apektado na po ang kabuuan because we cannot deny the fact na konektado po tayo sa isa't isa bilang inilarawan na katawan ng ating Panginoon. So, what we need to pray is to have a harmonious church relationship. And it is possible if we will live peaceably. Live peaceably with all men. Yan po ang ating tinatalakay ngayon. So, number 1, let us pursue peace. Okay? Hanapin natin, sikapin natin, pagsikapan natin, pagtrabahuan natin, ang tinatawag nating kapayapaan. So, yan po ang unang puntos po natin. Ang teksto po natin sa mga kapapasok lang, Romans chapter 12 and verse number 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. At ang unang puntos po natin is pursue peace. Diba? Pursue peace. Hindi po ito mangyayari ng aksidente lang, mga kapatid. Tatrabahuhin po ito ng merong kalakip na talagang layunin. Diba? Dapat ibaba ang pride, mga kapatid. Tayo po ay magpasakop sa Diyos. Napakahalaga po na ating pong kumbaga, habulin natin ang kapayapaan. Sikapin natin ang kapayapaan. Pagtrabahuan natin ang kapayapaan. Kung po pwede namang magkaayos, mga kapatid, huwag nating pilitin na maging mahirap at magulo ang sitwasyon at maging ang ating mga relasyon. So, number 1, pursue peace. Number 2, promote peace. Let us promote peace. Yan. Kung meron po tayong ipopromote, mga kapatid, ito po ay ang kapayapaan. Ito pong kapayapaan ay mapapaayos kapag ka marunong tayong magtrato ng ating kapwa. So, it is good to somehow learn to treat each other well. Maganda po na matuto tayong itrato ng tama ang isa't isa. Kasi malaki ang kinalaman po nito. So, magiging posible ang kapayapaan, ang payapang relasyon kapag katama ang tratuhan. 'Di ba? So, we need to treat each other right and we need to talk right. Kailangan din po, kapag ka nagsasalita tayo, kapag ka nakikiusap tayo, tama yung ating pakikipag-usap. Yung bang, kung pwede namang gentle words, mga kapatid, yung bang kalmado kaysa sa galit tayo lagi. Kung maiiwasan po yung paggamit ng mga harsh words. 'Di ba? Kahit nga sa pulpit, lagi ko pong binabanggit, kung po pwede naman, pwede ka naman maging bombastic, pwede ka naman maging dynamic, pwede naman po na maging passionate, na hindi kailangan nagagamit po tayo ng mga harsh words. 'Di ba? Ang idea po, mga kapatid, speaking the truth in love. Ang idea po, as of answer, turneth away wrath. Ang idea po, mga kapatid, let your word be always with grace, seasoned with salt. 'Di ba? Yan po sa Proverbs 15, verse number 1, yan po yung sinabi, as of answer, turneth away wrath. In promoting peace, mahalaga po yung trato sa isa't isa. 'Di ba? Yung pakikipag-usap na tama sa isa't isa, yung pagsasalita ng tama sa isa't isa. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po nito, to talk right, to think right, and to treat each other right. In promoting peace, mga kapatid, we need to treat each other right, we need to talk right, and we need to think right. Hindi yung laging may masama kang iniisip sa kapwa mo. Yung mga nakakakilala sa akin,
siguro po alam nyo na along our, sharing, pagka may inilalagay ang Panginoon, gusto ko pong maibuhos po sa bawat isa. Dapat po ang mga Kristiyano, hindi lamang po tayo humahabol sa kapayapaan, nagsisikap na maging payapa ang lahat. Dapat ito yung ipinopromote natin. Let us apply soul winning, hindi sulsol winning. Minsan po tayo pang nagiging mitya at sulsol para hindi maging maayos ang relasyon ng kapwa sa isa't isa, ng mga kapatiran natin. Kapag meron pong mga hindi nagkakaintindihan, huwag ka nang sumausaw. Huwag ka nang sumama pa, huwag ka nang magsulsul pa, mga kapatid. Huwag kampi-kampi. It is not godly, it is not God's will na sa buhay Kristiyano po natin, nagkakampi-kampihan po tayo. Dapat po pro-peace tayo. Dapat po peacemaker tayo. At sa Biblia po, ang sabi, mapapalad ang mga mapagpayapa. Hindi ka dapat nakakadagdag ng masasabi nating bigat sa problema ng relasyon ng ating mga kapatiran. Hindi po godly ang kampi-kampi. Kaya kung sinasabi po natin na church tayo ng Panginoon pero kampi-kampi ang nakikita po sa atin, mahiya po tayong i-claim natin na tayo po'y church ng Panginoon sapagkat makakaladkad natin ang pangalan ng Panginoon kapag ka po ganyan at hindi maayos ang ating mga relasyon. Okay? Kaya hanggat maaari, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon mismo, kung kayo nga'y mag-iibigan sa isa't isa, mapagtitibay sa mga tao na kayo nga ay aking mga alagad. Kung tayo po na nagsasabing church ng Panginoon, kung tayo po na nagsasabing Kristiyano, hindi magkasundo-sundo, nagsisiraan, at nagkakampi-kampihan mga kapatid, how come na mapapaniwala natin ang mga nasa labas, ang mga tao sa mundo, particularly yung mga ini-encourage natin, paano po sila maniniwala na sa Diyos tayo kung walang payapang relasyon sa ating pong mga kinabibilangang iglesia? Itanong mo sa sarili mo ngayon, ako ba ay nakatutulong? Ako ba ay nagpo-promote ng peace? O ako'y nagdadagdag ng gulo? Diba? Ako ba'y nagsisikap? Hinahabol ko ba? Pinagsisikapan ko ba na maging payapa ang lahat? O ako ang isa pa sa nagsusulsol at nagiging dahilan para lumala ang hindi pagkakasundo at hindi pagkakaunawaan? Alam niyo po, hindi mangyayari ang pagkakampi-kampi kapag sa Diyos tayo nakasentro. Pagka Diyos lang ang sentro ng ating buhay. Kaya na naman po nangyayari ang pagkakampi-kampi kasi sa tao po tayo sumusunod. Pansinin niyo po ang nangyari sa Korinto. Bakit sila nagkagulo? Bakit? Kasi po, they are following human leaders. Instead of them focusing on God, instead of them doing the will of God, ang kanila pong simpatya na sa mga tao. Hindi po godly yun. Hindi po tayo naglagay ng mga preacher sa church para pumili tayo kung sino ang preacher na gugustuhin natin. So, hindi po para sila po'y magtulong-tulong sa ikagaganda po ng gawain. Kaya mga kapatid, ang pinakamasayang puso at kalooban, yung nagiging instrumento ka ng kapayapaan, yung nagiging dahilan ka na yung hindi magkaintindihan, nagkakaintindihan, yung hindi magkasundo, nagkakasundo, yung nag-aaway-away, naaayos ang kanila pong hindi pagkakaintindihan. Let us pray to God. Diba? At ikaw mismo, be willing. Huwag yung masyado tayong ma-pride, mga kapatid. Kung sakali man na meron pong nagawa ang kapwa natin sa atin, kung sakali man na may nagkasala sa atin, always put in our mind, tayo rin po nagkukulang, tayo rin po nagkakasala. We better humble ourselves and admit the fact na tayo mismo nagkukulang din. At iyan ang dapat magdala po sa atin sa tinatawag nating pagkakasundo at kaisipang maging mapag-unawa sa isa't isa. A soft answer turneth away wrath. Ikaw mismo, kung maaari namang maayos ang pag-uusap, hindi na siguro kailangan magsigawan. Diba? Sa Ephesians chapter 4 and verse number 2, binigyang diin po doon ang ating pong pakikipagrelasyon dapat with all lowliness and meekness, with long-suffering. Diba? Importante po ito in promoting peace, mga kapatid. Isang bagay po na ipinapaalala sa bawat isa sa atin. Let us pursue peace, let us promote peace, and listen, let us preserve peace. Hanggat maaari, panatiliin po natin. Di ba?
That is the idea. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Try everything. Exert an effort para ako ay laging may maayos na pakikitungo at maayos na relasyon sa isa't isa. Napakagandang mensahe na magpapaalala po sa atin, di ba? Na talagang sa ikagaganda po ng gawain ng Panginoon, ang ating pong hanapin ay ang payapang relasyon. Ang ating pong ipromote ay ang magandang relasyon at payapang pakitunguhan at samahan sa isa't isa. Let us pursue peace. Let us promote peace. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Di po ba? Live peaceably with all men. Follow peace with all men. Di ba? In holiness without which no man shall see the Lord. Kung po posible po na maayos tayo, sikapin po natin. Huwag niyo pong aawayin ang kapatiran. Huwag niyo pong aawayin ang kapatid natin sa Panginoon. Wala pong perpekto. Sigurado po magkakamali po ang bawat isa sa atin. That is the reason why it is good to always prepare ourselves. 'Di ba? Kasi kung wala naman pong mangyayari na meron pong makakagawa ng hindi maayos sa atin, saan pa natin ia-apply yung understanding? Saan pa natin ia-apply yung pong patawaran, di po ba? Sa Colossians chapter 3 and verse number 13, ang sabi po, forbearing one another and forgiving one another. So forbearance, ang ibig ko pong sabihin, forgiving, patawaran. Yan po ang ibig kong sabihin. And then, I believe it takes faith. It takes faith to preserve our peace. Para ma-preserve ang kapayapaan, kailangan po ng forbearance, forbearing one another, kailangan po ng forgiving one another, at kailangan din po ng faith. Di ba? Kasi, ito po, sinabi po ng Panginoon sa disciple niya, nung nagtanong ilang beses ba kailangan kong patawarin ng mga nagkakasala sa akin? 7 beses? Mga kapatid, ang sagot ng Panginoon, di ba? Talagang dapat nandoon po yung forgiving spirit. Hanggat maaari po, mga kapatid, that is the idea. Yung patawaran po, mahalaga. Tingnan nyo po ho, sasabihin natin, hindi maganda ang nagawa niya sa akin. Kung hindi po mangyayari na meron pong nakagawa ng hindi maganda sa iyo, ano pa ang kakailanganin para ituro sa atin ang mensahe ng pagpapatawad? So, pagkakataon na mai-apply natin ang pagkakaroon ng forgiving spirit kapag tayo po ay nakakaranas na may nakagawa ng hindi maganda sa atin. Kaya mga kapatid, sa ikapapayapa rin ng ating kalooban, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. It takes courage, mga kapatid. It takes courage para po tayo ay maging kalmado, mapagpatawad, di ba? Mga kapatid, pero pagtiwalaan po natin na ang Diyos ang may hustisya. Di ba? God knows what to do. Alam ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Kaya hanggat kaya mong i-avoid, ito po yung isang version na gusto kong sabihin. Hanggat maiiwasan mo, iwasan mo ang hindi pagkakaroon ng gulo o hindi pagkakaintindihan. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Hindi ba yung parang mga, di ba, yung mga naghahanap ng trouble, looking for trouble. Sometimes that is the scenario, ano ho? Meron pong mga humahanap ng makakadiferensyahan. Sabi ko nga, tingnan nyo po, kung preacher sa kapwa preacher, hindi magkakaintindihan, diakono sa diakono, hindi magkakaintindihan, pastor sa miyembro, miyembro sa miyembro, isipin nyo po, kahit alin na lang dyan. Sa mga churches natin, claiming na mga mananampalataya tayo. Di ba? Kaya nga kanina, ang ilustrasyon ko sa inyo, katulad ng isang pamilya. Kung dadalawa na lang ang magkapatid, hindi pa nagkakasundo, masaya ba yan?
O sabihin po natin, kung malaking pamilya po tayo, just try to imagine, ang sarap tingnan na kapag ka solid ang samahan, mga kapatid. Kaya nakakatuwa po yung mga pamilya na talagang takbo ng isip ng kapatid sa kapatid niya, paano magkakatulungan. Hindi yung magpapaliksan, hindi yung magpapagalingan. Di ba doon naman pumapasok ang trouble kahit naman sa church eh. Pag hindi mo natutunang maging masaya sa pagpapala ng iba, kaiinggitan mo yan. At dahil maiinggit ka, maninira ka. At kapag ka nanira ka, gulo na po yan mga kapatid. Kaya in line, dyan po sa mga sinasabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, kasama rin po sa sinabi niya, rejoice to them that do rejoice. Di ba? Oh, rejoice with them that do rejoice and weep to them that weep. So, ang tama kasi, kapag ka ang relasyon maganda, ikatutuwa mo pag may pagpapala ang kapwa mo. Hindi yung kapag ka nalagay siya sa magandang pwesto, hindi yung kapag ka gumanda buhay niya, hindi yung kapag ka siya po'y medyo nakaangat, diba? Naapektuhan ka, naiinggit ka. Sabi ko nga, saan ka dadali ng inggit? Di magsisimula ng manira ka. Pagka nanira ka, ano na po ang magiging resulta niyan? Makakakuha ka na ng kakampi, lalo na kung naiinggit din. Diba ganyan naman po kadalasan na nangyayari? Kaya po may kampi-kampi kasi may mga tinatawag tayong iba-ibang personalidad. May mga tao nga wala pang ginagawa, nakakainisan na natin kaagad eh. Mga kapatid, just try to imagine. Hindi ba unfair po yon? Ni hindi mo pa nakausap, ni hindi mo pa nakilala, impresyon mo pa lang, may pagtratong hindi ka na tama sa kanya. Kaya nga sabi ko, maganda yung pinaisip ng Panginoon sa akin. We need to treat each other right, we need to talk right, and we need to think right. Di po ba? So, dapat po, hindi tayo merong laging malis. Think right. So, dapat po, pagka nagsasalita tayo, piliin natin ang maayos ng pagsasalita. Dapat kung magtatrato tayo ng tama. So, ang ganda po, di ba? Treat each other right, talk right, and then, mga kapatid, think right. Ang sabi po, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Pasok na po, mga kapatid. Kaya I hope and I pray na talagang sa ikape-preserve ng kapayapaan, matuto po tayong magdalahan sa isa't isa. So, yung idea po ng forbearing, di ba? Yung idea po ng forbearing, mga kapatid, talagang may kinalaman po dyan ang fruit ng Holy Spirit eh. Kaya nga yung idea po ng teksto, if it be possible, as much as lieth in you. So, be willing, mga kapatid. Forbearance, forbearing one another, forgiving one another. Di ba? And it takes faith for us to apply that. Lagi nyo tatandaan ha, Panginoong Jesus po ang nagsabi, blessed are the peacemakers. Mapapalad daw po yung mapagpayapa. Naalala ko po, nung nandoon po ako sa Valenzuela, sa Balangkas particular. Diba? Yung tatay ko po kasi nakilala na talagang magandang makipagkapwa-tao. Kaya po kahit hindi po siya tumakbong kapitan, so, yun po ang trato ng marami po sa kanya. Kaya ang tawag po sa kanya, Kapitan Isko. Yan po ang tawag sa kanya. Bakit? Sapagkat napakahusay pong makisama. Diyan ko po sinasaluduhan ang tatay ko. Kung gaano siya kabait at kabuting makisama. Pag nakipagkaibigan po yan, walang bitawan, walang iwanan, mga kapatid. Wala kayong mararamdaman kahit hapiyaw ng kaisipan ng panglalamang. Di baling siya po ang madihado. Okay? Pero siyempre po, iba naman yung dinidihado. Sa akin po, yan lagi kong sinasabi. Pagka po lalabas tayo, kapag ka meron po tayong mga bigayan, di bali na pong ako yung medyo nandoon sa katayuang hanggat kaya, yung maayos, malaki yung maibibigay, yung bang sa salitang tao, kahit dihado yata ako doon okay lang po yun. Pero yung intentionally, didihaduhin ka, iisahan ka, sa pangit na salita, gugulangan ka, yun yung minsan mahirap pong tanggapin. Pero believe po ako sa father ko kung paano po siya makitungo, makisama sa kanyang kapwa. Ngayong naging Kristiyano ko, iniisip ko, unbeliever po yung father ko that time. Bago po siya kasi na-save. Ganyan na po, yung mga tao po, napakagiliw sa kanya.
Siya po ang nilalapitan kapag kami hindi pagkakaintindihan. Kaya ang ginawa po, siya'y kinuha sa mga lupon ng tagapamayapa. Isipin niyo po yung tawag pa lang. And in fact, na-experience ko po yan. Nung ako po'y nagpapastor sa Valenzuela, na ako po'y in-approach ng mga barangay officials doon at napagkasunduan nilang isama po ako sa mga lupon ng tagapamayapa. At ang thinking nila, it is because of my father na yun po yung kanyang image. Ano po? Napakahusay na talagang magawa ng paraan na mapagkasundo ang mga hindi nagkakasundo. Mga kapatid, ang pinupunto ko po, believer tayo. Diba? Mas dapat tayo ang may ganong kaisipan. Mas dapat tayo ang may gayong kakayahan. Kaya pag kami nararamdaman kayo na hindi nagkakasundo sa church, wag na kayong dumagdag. Hanap tayo ng pagkakataon, pray na natin kaagad. Di mo katutulong sa church natin nito. Kahit kay pastor, magiging kabigatan pa niya to sa pag-aalaga at pangunguna sa atin. So, isip ka na kaagad ng paraan. Diba? Ano kaya, Lord, bigyan mo naman ako ng wisdom. I-guide mo naman ako. Kaya lang, pag umakbang kayo, tiyakin nyo po. Baka mamaya, ang ganda nga ng intensyon nyo, mali naman ang hakbang po natin. So, be guided. Diba? Pray to God. If it be possible as much as light in you, live peaceably with all men. Yan po ang karooban ng Panginoon. Live peaceably with all men. So, tatlong bagay po ang tinalakay natin. And please understand, kailangan ko pong tapusin ito. Ano ho? May mga anniversaries po tayo ngayon. And at the same time, may mga kasabayan po tayo. And I'm very sorry, without any intention at all. It is just that it is my commitment to God, especially doon sa mga tao na talagang they are always desiring to hear God's word. So, this is my commitment. So, and I hope that this morning, the Lord again bless our hearts through this message. If it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Hanggat kaya, hanggat magagawa po natin. Ano yung tatlong bagay na tinalakay natin? Live peaceably with all men. Ano po yung tinalakay natin? Number 1, pursue peace. Number 2, promote peace. Number 3, preserve peace. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Again, let us live peaceably with all men. Anuman ang po pwede nating magawa, piliin natin na laging tayo po ay payapa sa isa't isa. Let us pray. Lord, thank you po for guiding us. Thank you for talking to us through this message. Lord, I pray that you will continue to work in our lives. May we apply this message, O God. Nawa ito po ang aming maging eagerness to live peaceably with all men. Nawa, Panginoon, ito po ang aming maging expression. Ito po ang maging dahilan upang kami dakilang Diyos ay maging maayos, matagumpay at masaya sa buhay po namin. Napakasarap isipin, Panginoon, na ikaw ay nagtuturo ng mga bagay na ikabubuti po namin. May you bless each and every one of us, O God. May you bless our church, Heavenly Father, our churches. And I pray na ang aplikasyon sa mensaheng ito ay maramdaman sa amin pong iglesyang kinabibilangan. Thank you so much for always blessing this ministry, Heavenly Father. Thank you so much for guiding your servant para po sa message na nais mo po na mapakinggan ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. So again, happy birthday sa mga may birthday at shout out sa lahat ng mga naka-tune in na po ngayon. Hindi ko man po kayo na isa-isa, pero alam ko po na muli pinagpala po tayo ng Panginoon. So, ito po muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, ng Tibok ng Puso, lagit-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Masayang Sabado po sa inyong lahat. Again, happy anniversary, Living Water Baptist Mission Parañaque and Living Water Baptist Mission Tondo. God bless us all. To God be the glory.